Tahimik ang bayan ng San Roque tuwing gabi, pero para kay Lyra, hindi kailanman naging payapa ang dilim. Simula pagkabata, may kakaiba na siyang kakayahan. Nakikita niya ang mga kaluluwang hindi na bahagi ng mundong ito. Nung una, akala niya normal lang. Akala niya lahat ng tao ay nakakakita ng mga taong biglang sumusulpot sa kalsada o sa tabi ng kama o nanonood lang sa katahimikan. Pero nang minsang makita niya ang sariling kapitbahay na si Mang Delfin, duguan, walang ulo, kinabahan siya. Kinabukasan, nabalitaan niyang nasagasaan ito sa highway. Doon niya unang naintindihan. Nakikita niya ang mga patay bago pa man ito ilibing. Lumaki si Lyra na parang may dalawang mundo. Isang buhay at isang hindi. Sa eskwela, tahimik lang siya. Pero sa bawat sulok ng classroom, may mga matang nakatingin sa kanya. Hindi na mga kaklase, kundi na mga nilalang na naiwang gumagala. Isang gabi, may boses na tumawag sa kanya habang naglalakad pa uwi. Paglingon niya, isang babae ang nakatayo sa ilalim ng poste. Basang-basa, nanginginig, at tila nanlilisik ang mga mata. Sabihin mo sa anak ko, huwag na siyang tumawid sa ilog. Gustuhin man ni Lyra na gawin niyon pero hindi niya alam kung sinong anak ang tinutukoy ng babaeng multo. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ng isang batang babae. Nalunod sa mismong ilog na yon. Simula nun, hindi na siya nakakatulog ng mahimbing. Bawat gabi, may kumakatok, may umiiyak, may humihingi ng tulong. Isang araw, dinala siya ng kanyang lola sa albularyo sa kabilang baryo. Ang sabi ng albularyo, ang mata mong yan bukas sa mga hindi dapat makita. Pinaupo siya sa gitna ng asin na hugis bilog. May usok ng insenso, may dasal na mahina ngunit mabigat. Naririnig niya ang mga tinig. Isa-isa sila nagsisigawan. Galit, takot, humihingi ng tulong. Hanggang sa tuluyang pumikit si Lyra at sumigaw. Pagmulat niya, tahimik na. Walang boses, walang multo, walang kahit anong malamig na presensya. Lumipas sa mga taon, si Lyra ay naging guro. Masayahin at kalmado. Tuwing gabi, nakakatulog na siya ng walang takot. Hindi na siya ginugulo ng mga anino. At mula noon, alam niyang totoo nga. Ang kanyang ikatlong mata, tuluyan nang nagsara. Sa gilid ng baryo San Isidro, may isang matandang puno ng nara na kilalang kilala doon. Doon raw naninirahan si Cardo, ang kapreng mabait, hindi nananakit, hindi nananakot. Maraming beses nang may nagkwento na nakikitang nakaupo siya sa sanga, naninigarilyo ng tabako, tahimik lang, parang nagbabantay. Sabi ng matatanda, tagapagtanggol daw siya ng gubat. Kahit ang mga bata, hindi natatakot kapag dumaraan sa ilalim ng nara, basta marunong lang magsabi ng tabi-tabi po. Isang gabi ng tagulan, dumaan si Joel, isang hiker mula Maynila. Nag-isa siyang umakyat sa bundok para magpahinga raw sa ingay ng lungsod. Pero habang lumalalim ang gabi, nagkamali siya ng daan. Ang liwanag ng flashlight niya ay kumikislap-kislap at ang ulan ay unti-unting lumalakas. Mula sa dilim ng mga punong kahoy, nakarinig siya ng isang tinig na tinatawag ang kanyang pangalan at lumitaw ang anino ng isang lalaki. Matangkad, malaki, may sigarilyo sa bibig. "Dito ka dumaan," sabi ng tinig.
malalim at mabagal. Mas ligtas dito. Sinunod ito ni Joel dahil akala niya ay taga roon ang kausap. Ngunit habang naglalakad, napansin niyang pabalik-balik lang siya sa iisang lugar, ang puno ng nara. "Ba't parang paikot-ikot lang ako?" sabi ni Joel, pero wala nang sumasagot. Hanggang sa dumulas siya sa putik, bumagsak sa bangin at natagpo ang patay kinabukasan. Nabalita sa buong baryo ang nangyari. Sabi ng mga matatanda, nakita raw ang tabako ni Cardo na nakasindi pa sa itaas ng puno ng nara. At simula noon, hindi na muling nakita si Cardo. Wala na ang usok ng tabako, wala na ang aninong bantay sa gabi. Sabi ng iba, nahiya raw siya sa nagawa niya. Hindi naman niya sinasadya. Gusto lang niyang iligaw si Joel sana palayo sa mga ahas. Pero sa dilim at ulan, nawala siya sa tamang daan. Hanggang ngayon, kapag may umaakyat sa bundok at may naaamoy na tabako at naririnig ang isang malaking boses na humihikbi, sinasabing iyon ang kapreng si Cardo. Tahimik, nagbabantay at humihingi pa rin ng tawad. Sa bayan ng San Felipe, tuwing gabi ay may usapan ng mga tao. Pag narinig mo ang mahina at matinis na alingaw sa bubungan, huwag kang lalabas. Si Marita yun. Kilala si Marita bilang isang aswang. Ang babaeng lumilipad tuwing gabi. May mahabang kuko at amoy kamangyan sa tuwing dadaan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, si Marita ay isang taong gustong maging normal. Pag umaga, nagtatago siya sa mga anino. Takot makisalamuha sa mga tao. Ngunit isang araw, may nakakita sa kanya. Si Ramon, isang karpinterong galing Maynila, dumating sa baryo upang magayos ng sirang kampanaryo ng simbahan. Nagkita sila nang minsang masugatan si Ramon sa gubat. Nalaglag si Ramon mula sa isang puno ng mangga nang magtangkang mamitas ng mga bunga doon. At si Marita ang tumulong. Hindi niya alam na ang babaeng tumulong sa kanya ay may lihim na lagim. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit sila nagkita. Tahimik, puno ng titig at munting ngiti. At dahil nagkakaigihan na sila, umamin na si Marita tungkol sa kanyang lihim. Ngunit imbis na matakot at lumayo, mas lalong minahal ni Ramon si Marita. Siya ang unang nakakita kay Marita, hindi bilang halimaw, kundi bilang taong marunong magmahal. "Hindi mo kailangan magtago," sabi ni Ramon isang gabi habang sila'y nakaupo sa tabi ng ilog. Ngunit umiwas si Marita, lumuluha. "Hindi mo ako maiintindihan. Hindi ako tulad mo. May sumpa ako." Isang gabi, bago magtakip silim, dumating si Ramon sa bahay ni Marita. "Sumama ka sa akin," sabi niya. "Hindi mo alam ang sinasabi mo," tugon ng dalaga. "Kapag pumasok ako sa simbahan, masusunog ako." Ngunit tinawakan ni Ramon ang kanyang kamay. "Kung totoo ang pag-ibig mo, walang sumpa ang hindi kayang talunin." Dinala niya si Marita sa simbahan ng San Felipe. Pagbukas ng pinto, napasigaw siya. Dumagundong ang kampanaryo. Nagkaroon ng usok sa hangin at tila sinusunog ang balat niya sa bawat yapak. Ngunit mahigpit ang hawak ni Ramon sa kanya. "Marita, tingnan mo ako, hindi kita iiwan." Sa gitna ng apoy ng kanyang sumpa, napaluhod si Marita. Lumabo ang kanyang mga mata, kumalat ang itim sa balat. Ngunit kasabay noon, may liwanag na lumabas mula sa altar.
isang puting usok na tila humihiwalay sa kanyang katawan. Unti-unting huminto ang kirot. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, hindi siya naghangad ng dugo. Paglabas nila ng simbahan, tahimik na ang paligid. Ang buwan ay maliwanag at si Marita ay nakangiti. Mga mata'y hindi na pula, kundi kayumanggi. Wala na siya, sabi ni Marita, halos pabulong. Wala na ang aswang sa loob ko. Magkahawak kamay silang lumakad palayo ng simbahan. At mula noon, namuhay sila ng tahimik. Isang babaeng minsang sinumpa at isang lalaking naniwala na ang pag-ibig ay mas makapangyarihan sa dilim.